let's begin our Mojo. Nag-iintay ang ating Mojo si Merrimon Reyes report to us live from the Senate kung saan nagkaroon ng impeachment trial day 18. Merrimon, anya ka ba? Yeah. Ay, Merrimon, di kita nakita dyan kanina. Nakita ko si Marian. Baka nasa press office tayo. Oo, si Marian nakita ko ron eh. Sino Marian? Enriquez. Sige. Ah, sa Marian. Merrimon, kamusta ang day 18? Well, yung cross-exam dito kay Ortonio, bukas na siya gagawin due to lack of material time. Pero tulad ng nabanggit nyo kanina, kinonfirm ni Ortonio that while siya talagang nakakapag-supervise bilang assistant secretary and assistant chief of staff dito sa pag-request, supposedly paggamit hanggang sa pag-liquidate din ng confidential funds, yung pagdating na sa aspeto ng kung paano na ini-implement itong mga programa, hindi na daw yun pasok sa kanyang duties. And isa pang ninote din kanina, while nag-request ng OVP ng confidential funds, kasi yung predecessor ni VP Sara, si former VP Leni Robredo, walang confidential funds yung OVP during that time, kaya nag-request sila ng confidential fund, nag-request sila August 2022, and then itong si Colonel Raymond Lachica, in effect, naging security officer siya ng September. So kung i-connect the dots, ito lang yung isa sa parang isang pinagbabatehan din ng prosecution. And then, nung tinatanong din naman, itong si Ortonio, yes, nagpadala nga sila ng kanilang request, nagsulat sila doon sa DBM. 4 yung request nila na augmentations. Yung 3 doon sa 4, may supporting calculations, computation, supporting documents para mapakita yung halaga na kakailanganin. Pero sa request nila ng confidential funds, wala. Nung hinanapan na lang sila, dahil nga kulang sila sa dokumento, doon nila pinasa itong PFP. Pero yung nilalaman nitong PFP, bumabalikan natin, si former SDOG na Acosta naman ang gumawa din noon at with the inputs of Colonel Lachica. So yun yung medyo may inconsistencies pagdating dito. And then nung tinanong naman itong si Ortonio regarding sa 125 billion pesos nung fourth quarter of 2022 na supposedly nagastos daw in 11 days. At dapat daw kasi for the last quarter yon ng 2022, October to December. Pero ang punto dito ng prosecution, hindi naman daw pwedeng gastos mo, magkaroon ng reimbursement. Kumbaga may pinaggastusan, tsaka mo lang ibabalik yung pinaggastusan. So hindi siya consistent sa supposedly kung kailan dapat ginagastos lang yung mga withdraw or in-encash na pera. And kinonfirm din ni Ortonio na upon the request nga ni Acosta, sinamahan niya itong si Acosta na i-withdraw yung 125 million pesos CF sa lahat ng quarters na yon and inilalagay nga doon sa 4 na traveling bag. Wala ring official receipts pagdating dito sa pagpapurchase ng desks, nung ibang medisina, dahil ang nasabi rin daw sa kanya ni Colonel Lachica, binibigay daw direkta yung pera doon sa informants at sila raw ang bumibili nito. Walang resibo, pero may acknowledgement receipt naman daw. Bok. So it did not bother the witness na taga-abot lang siya ng pera pero hindi siya taga-account ng pinagagamitan ng pera? Yun nga, Bok eh. Pero yung iba naman daw sa mga ito, alam naman daw kasi ng bise, while siya, kung hindi niya alam kung paano in-implement o ginastos itong CF, alam naman daw ito ni VP Sara Duterte. At pinirmahan din ni VP Sara yung accomplishment report. So, yun yung isa pa sa inconsistency. And yung ni-request ni Acosta na nagkaroon pa kasi ng sumobrang butal na 150,000 pesos doon sa CF. Ang huling sinabi ni Acosta, ni-request daw ito ni Colonel Lachica na kailangan pa raw ng extra 150K for security purposes. Ang tinawag niya dito si Ortonio. Kinonfirm naman ni Ortonio na oo, may request nga na 150,000 pesos. Pero ang sabi naman ni Ortonio, siya raw personal ang nagbigay nitong 150K from his personal money. Dito na bring up yung salary grade 29 ni Ortonio na nasa 180,000 pesos to 190,000 pesos gross. Actually, na-establish ng prosecution, yung unusual tsaka irregular expenditure nitong confidential tsaka intelligence funds. Ang dinedevelop pa nila ay yung unlawful use at tsaka personal culpability ng vice president o ng head of office. Doon pa nila dinedevelop. Pero yung unusual at tsaka irregular expenditure, mukhang na-establish na nila. Bakit ka nagulat dun sa 180 to 190,000?
na salary grade. Yung 150,000 daw nilabas ni Otonio from his own pocket. Kaya nga, nag-abono siya. Oo. Sabi nga niya, Oh, why is that surprising? with your salary And hindi rin fund siya na- reimbursed. Oo. Pero abono daw, di ba? It was reimbursed. That's a very generous government Salary employee grade. for you. Salary grade 29. Si Acosta was 26. Was it 26, 24? I don't remember. But si Ordonio was Kung 29. lalabas ka ng 150,000 from your own pocket and hindi mo na reimburse, that's a very generous Oo. way. Oh, sa akin, walang gumagawa nun eh. Marymon, there was a point wherein they said na after nag-flag yung COA ng mga line item issues, tinanggal ito, pero yung sum, the total, was still 125 million pesos. Talk us through that. Ito yung tinanong din kasi, may mga pinadala kasi na reports ng OVP and then may na-flag nga dito yung COA na supposedly hindi dapat siya pinaglalaanan or pinagagastusan ng confidential funds. Pero based naman doon sa pinadala again ng OVP na wala itong specific line items na to, pero yun pa rin yung lumalabas sa 125 billion pesos dictated by the VP. So again, ang pinagbasehan nila kung ano yung binigay na lang o dumaan dito kay Ortonio and plus yung inputs nga na pag-i-implement from Colonel La Chica. So parang all roads leading to Yes. Colonel La Chica La na Chica. naman sa usapin na to. Lumabas na sila dun sa handling ng mga accounting documents eh. Pumunta na sila dun sa how it was withdrawn, Suspending. how it was transported, and how it was handled. No, nandun na sila ngayon eh. No? At kung papatawag sila Chika, yung missing link, yung saan ito napunta, yun na yung susunod. No? At yun yung pinrovide ni Acosta at saka ni Ortonio. Ami. Kaya yan nga tinatanong ng mga tao, Marymon, baka may balita ka dyan kahit Ayun. chismis lang. Kung ipapatawag pa si Colonel at Chica, siya hinihintay ng lahat eh. Ami, binalikan natin yung pre-trial brief and nakalagay nga doon yung pangalan ni Colonel La Chica na ipepresent na prosecution. Pero ang nasabi naman kanina ni Lead Prosecutor Jinky Luistro, baka hindi na muna kakailanganing ipatawag or ipresent itong si Colonel La Chica. Kasi pagdating daw sa kanilang pagprepresent ng documentary evidence, pati ng mga tetestigo, tinetest daw nila yung redundancy, kung nauulit lang daw ba, at kung hindi na kailangang ipatawag pa yung ibang testigo. Kaya yung mga allegation nila, yung sa case in chief naman nila na may alleged misuse ng public funds or confidential funds ng OVP, nasasaklaw naman na raw yan ng mga testimony nung former COA State Auditor Momil, si State Auditor Sailin Del Campo, and then si Gina Acosta naman, former SDO ng OVP. Ang hinihintay na lang nila for now is yung participation, hopefully daw, ni Edward Pajarda, SDO naman ng DepEd, para makumpleto na nila itong case in chief nila or yung allegation. Pero wala pa naman sinasabing in finality na hindi na namin ipapatawag si Colonel La Chica. Pero if ever na hindi, at dumating na yung time na yung defense naman na ang nagpe-present ng kanilang mga testigo at ipinresent ng defense ang si Colonel La Chica, magko-cross-exam daw ang prosecution. That's for sure. Actually, simula pa lang ng Kasi impeachment, speaking of sinabi na nila yan eh. redundancy, Simula pa lang ng impeachment, sinabi na ni Congresswoman Luistro, si Attorney Ligutan, si Congressman Terry Redon, sinabi na nila na baka hindi na ipatawag si Colonel La Chica at saka si Madriaga. Ang sabi nila, meron na silang sapat na ebidensya, kaya hindi na kinakailangan ipatawag yung dalawa. Although kay Colonel La Chica, parang pinagdedebatihan pa. Parang open-ended pa kung ipapatawag. Si Madriaga parang hindi na. Ami. kasi speaking of redundancy nga, karamihan dyan sa mga issues na nire-raise nila, narinig na nga natin dun sa House eh. Ang Yeah, hinihintay na that's lang true. yung explanation nila Chica. Ano bang ginastos ng 125 million? Yung detalye ng 11 days, although sinagot na rin nila yung 11 days na yan. Sinabi nila, wala namang rules na nagsasabi na kung for the last quarter, kailangan over the last quarter. Yan ang explanation nila noon. Yeah. Wala namang nagpipigil daw sa kanila na gastusin yun in 11 days. Basta magastos mo. Yun ang natatandaan ko. Kaya kailangan malaman from Colonel at Chica, paano nyo nagastos yung 125 million? Oo nga.
in 11 days during the Christmas season. Ang alam ko kasi sa GAA, may 2 years ka para gastusin yan eh. Oh. Before it reverts back to the treasury. Oo, before it Ganun ba yun? reverts back. Yun ang alam ko eh. Kaya hindi ko alam what's special about this 125 million na kailangan nilang ubusin Eh, in, baka 11, mag-away yung unity. no? in 11 days, di ba? Mahal mo Pero po ano- party. Pero Bok, Thanksgiving to Ami's point kanina about yung redundancy, I'm fairly certain na na hindi magiging redundant ang anumang testimonya nila Chika versus yung testimonya ng Yes. ng special disbursing officers. Itong iba. Baka maging redundant pa yung testimony ng SDO ng DepEd at ng SDO ng OVP. Yes. Baka yung pa maging redundant eh. Oo. Pero yung pinagbigyan ng pera ng SDO, yun ang kakaiba magiging testimonya. Yeah. Attorney, redundant daw. May mga issues dito eh. Okay, should we let Merimon go? Sorry, Merriman, makulit kami. Okay, Ito kasing kasama namin eh. we'll let you go. Thank you for reporting, Merimon Reyes, live from the Senate.